Isang pirasong papel ang kabayaran sa 5 taon kong pagtitiis. Habang nagluluto ako ng paborito mong ulam, bit-bit mo ang babaeng papalit sa akin. Sabi mo, wala akong silbi. Sabi mo, basura lang ako sa buhay mo. Ngayong wala na ang singsing. Panoorin mo kung paano ko babawiin ang mundong akala mo ay sa iyo. Sino nga ba ang totoong reyna ng Helios International? Handa ka na bang mawala ang lahat? Ethan Sterling, pirpirmahan mo ang mga papel na iyan. Bella, ngayon din. Tapos na tayo. At ayoko nang makita ang pagmumukha mong parang katulong sa pamamahay na ito. Ang boses ni Ethan ay kasing lamig ng hanging dala ng paparating na bagyo. Walang halong pag-aalinlangan. Walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga talim na humiwa sa katahimikan ng bahay na itinuring ni Bella na langit sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, hawak ni Bella ang isang sandok. Maingat niyang tinitikman ang sinigang na hipon na kanina pa niya matiyagang niluluto. Iyon ang paboritong ulam ni Ethan. Sa gitna ng hapagkainan, may mga kandilang hindi pa nasisindihan at isang bungkos ng mga paborito niyang bulaklak na binili pa niya sa malayong bayan. Ika-5 anibersaryo sana nila ng kasal. Ang suot niyang puting apron ay may bahid pa ng harina at mantsa ng kamatis. Mga marka ng kanyang pagsisikap na gawing espesyal ang gabing ito para sa lalaking pinakamamahal niya. Dahan-dahang binitawan ni Bella ang sandok. Hindi ito lumikha ng malakas na tunog ng tumama sa mangkok. Ngunit sa pandinig ni Bella, tila isang malaking pagsabog ang naganap. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang init ng kalan sa kanyang harapan ay biglang naglaho. Napalitan ng isang uri ng ginaw na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ethan, ano ito? Halos pabulong niyang tanong. Bagaman malinaw ang sagot na nakalatag sa ibabaw ng lamesa. Isang divorce paper. Isang dokumentong naglalayong buruhin ang lahat ng sumpaan nila sa harap ng dambana. Huwag ka nang magmalinis. Bella, isang matinis at mapang-uyat na boses ang sumabat mula sa likuran ni Ethan. Si Doña Margaret, ang kanyang biyenan, ay pumasok sa kusina na tila isang reynang diring-diri sa kanyang nasasakupan. Sa tabi nito ay isang babaeng estranghero maganda, nakasuot ng mamahaling sutla, at nakakapit sa braso ni Ethan na tila ito na ang bagong may-ari ng lalaki. Mahiya ka naman sa sarili mo. Patuloy ni Margaret habang pinapasadahan ng tingin ang simpleng anyo ni Bella. 5 taon ka naming pinakain, pinatira, at binihisan. Pero ano ang naibigay mo sa anak ko? Wala. Ni hindi ka man lang makasabay sa mga sosyal na pagtitipon ng pamilya Sterling para kang mantsa sa aming pangalan. At ngayon, dumating na si Sofia. Siya ang babaeng nararapat kay Ethan, mayaman, edukada, at may koneksyon sa Helios International. Hindi gaya mong isang hamak na ulila na pinulot lang namin sa kalsada. Naramdaman ni Bella ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala sa kanila na noong muntik nang bumagsak ang kumpanya nila, siya ang palihim na nag-ayos ng lahat. Gusto niyang sabihin na ang bawat tagumpay ni Ethan ay bunga ng mga gabing hindi siya natulog para pag-aralan ang mga kontrata nito. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatiling nakapiit sa kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilin ang mga ito. Hindi siya iiyak sa harap ng mga taong ito. Hindi ngayon. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bigat ng kanyang singsing sa kaliwang daliri ay tila naging isang tanikala na sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya si Ethan. Naghahanap ng kahit katiting na awa.
ng kahit isang sulyap ng pag-alala sa mga gabing magkayakap silang nangangarap ng bukas. Ngunit ang mga mata ni Ethan ay kasing tigas ng bato. Ang tanging nakikita niya roon ay ang pagmamadali ang pagnanais na matapos na ang lahat para makapagsimula siya ng bagong buhay kasama ang iba. Lumapit si Bella sa lamesa. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Kinuha niya ang ballpen na nakapatong sa ibabaw ng papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring lamang na basura. Simula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kakaibang tatag. Kung ito ang gusto mo, Ethan, kung ito ang kabayaran sa 5 taon ng pagiging asawa ko sa iyo, mabilis niyang nilagdaan ang papel. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa tuyong papel ay tila huling tibok ng puso ng kanilang relasyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing. Inilapag niya ito sa ibabaw ng dokumento. Isang gintong bilog na ngayon ay wala ng silbi, kundi isang paalala ng isang pangakong nabulok. Bella, siguraduhin mong wala kang itatago kahit isang kusing sa mga gamit mo pag alis mo. Pahabol na pangungutya ni Margaret. Lahat ng suot mo, lahat ng nasa kwartong iyan, ay galing sa pera ng mga sterling. Hindi lumingon si Bella. Tinalikuran niya ang hapagkain ng puno ng pagmamahal na hindi kailanman naintindihan ng mga taong nasa harap niya. Naglakad siya patungo sa pintuan. Bitbit lamang ang maliit na bag na dala niya noong unang beses siyang pumasok sa bahay na iyon. Paglabas niya, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Dinidilig ang kanyang tuyong puso ng malamig na tubig. Tumayo siya sa gitna ng kalsada. Basang-basa. Habang ang ilaw ng mansyon ng mga sterling ay dahan-dahang lumalabo sa kanyang paningin sa loob ng 5 taon. Ang akala ko ay tahanan ang aking itinatayo. Iyon pala ay isang kulungan na gawa sa sarili kong mga sakripisyo. Gaano ba kababa ang halaga ng isang pangako kung ang kapalit nito ay isang pirasong papel lamang, habang ang bawat patak ng ulan ay humahapdi sa kanyang balat? Isang matalim na liwanag ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang mahinang si Bella ay naiwan sa loob ng bahay na iyon, kasama ng mga basag na pangarap. Ang babaeng nakatayo ngayon sa ilalim ng unos ay hindi na ang asawang nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang reynang handang bawiin ang kanyang korona. Hinugot niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Isang numero ang tinawagan niya. Isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Hello ang sagot sa kabilang linya. Puno ng paggalang at pagkagulat. This is Isabella. Malakas niyang sabi. Sapat na para malunod ang ingay ng kulog. Ihanda ang lahat. I-activate ang pagbawi sa lahat ng assets na nasa ilalim ng pangalang sterling. Ngayong gabi, ituturo natin sa kanila kung ano ang totoong kahulugan ng pagkawala. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Isabella ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya na gising na siya mula sa isang mahabang panaginip. Ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto ay hindi maikukumpara sa yelo na bumabalot ngayon sa kanyang puso. 5 taon. 5 taon niyang ibinigay ang lahat. Ngunit sa huli, ang itinira niya para sa kanyang sarili ay ang basang damit na suot niya at ang hapdi ng pagtataksil. Sa gitna ng madilim na kalsada, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay lumikha ng isang mahinang tunog ng pagsabog ng tubig. Ngunit nanatiling nakatitig si Isabella sa malayo. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang lalaking nakasuot ng formal na tuxedo ang mabilis na lumabas.
Bitbit ang isang malaking itim na payong. Ma'am Isabela ang boses ni Marcos. Ang kanyang pinagkakatiwalaang vice-presidente sa Helios International ay puno ng pag-aalala at galit. Mabilis niyang naitayo ang payong sa itaas ng ulo ni Isabela upang protektahan ito mula sa bagsik ng langit. Diyos mio, ano ang nangyari sa inyo? Bakit kayo nasa ganitong kalagayan? Hindi agad sumagot si Isabela. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na kanina lang ay naghihiwa ng mga sangkap para sa hapunan ni Ethan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay malinis na, wala na ang singsing na sumisimbolo sa kanyang pagkaalipin sa ilalim ng pangalang Sterling. Wala na ang lahat. Marcus, ang kanyang boses ay malamig. Walang emosyon. Parang isang makina na kailaliman lang ay muling nabuhay. Ang Bella na nakilala ninyo na laging nakayuko ay patay na. Isinakripisyo ko ang aking pangalan para sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ngayon, oras na para bumalik ang totoong nagmamay-ari ng Helios. Pinihit ni Marcos ang pinto ng sasakyan at yumuko ng malalim. Matagal na namin kayong hinihintay. Ma'am, ang buong board of directors ay nagtataka kung bakit hinayaan ninyong lumago ang maliit na kumpanya ng mga Sterling gamit ang ating pondo. Handa na ang lahat sa opisina. Pagpasok ni Isabela sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang init mula sa heater ay tila isang yakap na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa bawat segundo ng katahimikan, bumabalik sa kanyang isipan ang mukha ni Ethan at ang mapang-uyat na tawa ni Margaret. Dalhin mo ako sa penthouse ng Helios. Utos niya. At Marcus, tawagan mo ang legal department. Gusto kong i-freeze ang lahat ng credit lines na ibinigay natin sa Sterling Global. Ngayon din. Pero ma'am, kung gagawin natin iyan sa gitna ng gabi, hihinto ang lahat ng kanilang operasyon bukas ng umaga. Maaari silang mabangkarote sa loob ng 48 oras. Paalala ni Marcos. Bagaman may bakas ng katuwaan sa kanyang tinig. Eksakto. Sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay dumilat at nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Gusto kong maranasan nila kung paano ang mawalan ng bubong sa gitna ng bagyo. Gaya ng ginawa nila sa akin. Pagdating sa Helios International Building, ang mga guwardiya at ang ilang mga empleyadong nag-overtime ay sabay-sabay na tumayo at yumuko nang makita ang kanilang CEO. Hindi na nila nakita ang simpleng babaeng minsan ay pumupunta roon upang magdala ng pagkain. Ang nakikita nila ngayon ay si Isabela, ang babaeng may matalas na tingin. Nakasuot ng isang mamahaling overcoat na ibinigay ni Marcos at may autoridad na tila kayang paghiwalayin ang dagat. Pumasok siya sa kanyang malawak na opisina sa pinakatuktok ng gusali, mula sa malaking bintanang gawa sa salamin. Makikita ang buong siyudad ng Maynila. Kabilang ang maliit na mansyon ng mga Sterling na ngayon ay tila isang maliit na tuldok na lang sa kanyang paningin. Tumayo si Isabela sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang refleksyon. Hinawakan niya ang kanyang kaliwang daliri kung saan nandoon ang bakas ng kanyang singsing, isang maputing marka sa kanyang balat na hindi pa nasisinagan ng araw sa loob ng 5 taon. Ito ang kanyang golden moment. Ang paalala na ang kanyang pagkatao ay matagal nang nakatago sa ilalim ng anino ng iba. At ngayon ay handa na itong sumiklab. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang mesa at binuksan ang financial status ng Sterling Global. Nakita niya ang mga numerong unti-unting bumababa. Ang bawat sentimo na kinita ni Ethan ay galing sa kanyang bulsa. At ang bawat kontrata na nakuha nito ay dahil sa kanyang pirma. Ethan, bulong niya sa hangin. Akala mo ay pinalaya mo ako dahil sa iyong kapalaluan.
Hindi mo alam na binuksan mo lang ang hawla ng isang leon na ikaw mismo ang nagpakain. Habang nangyayari ito, sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng mansyon ng mga Sterling, kasalukuyang nagbubukas ng mamahaling alak sina Ethan, Margaret, at Sofia. Nagtatawanan sila, nagdiriwang para sa kanilang bagong simula at sa inaasahang malaking pondo mula sa Helios bukas. Sa wakas, wala na ang pabigat na iyon. Sabi ni Margaret habang itinataas ang kanyang baso. Bukas, Ethan, magiging kasing pantay na tayo ng mga pinakamayayaman sa bansa. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Ang malakas at sunod-sunod na tunog ng notification ay bumasag sa kanilang tawanan. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng ngiti ay biglang namutla. Ano iyon? Anak, tanong ni Margaret. Kinakabahan sa biglang pagbabago ng aura ni Ethan. Nanginginig ang mga kamay ni Ethan habang binabasa ang email mula sa bangko. Ang credit line natin sa Helios. Kinansela nila. Lahat ng assets natin naka-freeze. Ano? Hindi maaari, sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng pangamba. Kailangan natin ang pondong iyon para sa shipment bukas. Sa loob ng kanyang malamig at marangyang opisina, nakaupo si Isabela sa kanyang swivel chair. Pinapanood ang ulan mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na walang sino man ang makakapigil. Sisimulan na natin ang laro. Ethan, sabi niya sa sarili habang hinahawakan ng isang tasa ng mainit na kape. At sisiguraduhin kong sa dulo nito, malalaman mo kung sino ang totoong basura. Hindi mo ba naisip, Bella, na kung hindi dahil sa amin, baka nabulok ka na sa hirap. Ang utang na loob mo sa pamilyang Sterling ay hindi sapat na mabayaran ng kahit anong pagsisilbi mo rito. Ang mga salitang iyon ni Margaret mula sa nakaraan ay tila mga anino na sumasayaw sa mga dingding ng opisina ni Isabela. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, habang ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing nagniningning sa kanyang paanan. Hawak niya ang isang lumang litrato niya noong bagong kasal pa lamang sila ni Ethan. Doon, ang kanyang mga mata ay puno pa ng pag-asa. Puno ng pasasalamat sa lalaking akala niya ay nagligtas sa kanya mula sa kadiliman ng pagiging ulila. Ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang uri ng kahirapan. Ang mansyon ng mga Sterling ay hindi naging tahanan. Ito ay naging isang gintong hawla kung saan ang bawat minuto ng kanyang buhay ay binibilang-bilang pambayad sa isang utang na hindi naman niya hiningi. Naalala niya ang isang gabi. 3 taon na ang nakalilipas. May malaking party sa bahay para sa tagumpay ng kumpanya ni Ethan. Inutusan siya ni Margaret na manatili sa kusina dahil ang kanyang presensya raw ay nakakababa ng antas ng mga bisita. Habang naririnig niya ang tawanan at ang kalantog ng mga baso ng wine mula sa kabilang silid, si Isabela ay nakaluhod sa malamig na sahig ng kusina. Pinupunasan ang mantsa ng sarsa na sadyang itinapon ni Sofia upang pahirapan siya. Bella, siguraduhin mong kislap salamin ang sahig na iyan bago matapos ang gabi. Sabi ni Ethan nang pumasok ito sa kusina para kumuha ng yelo. Hindi man lang siya tiningnan sa mga mata. Walang, salamat. Walang, kamusta ka na. Ang tanging naramdaman ni Isabela ay ang lamig ng pakikitungo nito, na mas masakit pa sa tubig na pambura sa mantsa. Utang mo sa akin ang buhay na mayroon ka ngayon. Dagdag pa ni Ethan bago ito lumabas. Ang bawat salita ay tila isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa leeg ni Isabela. Pinapaalala sa kanya na siya ay pagmamay-ari lamang nila. Ibinalik ni Isabela ang kanyang diwa sa kasalukuyan.
Binitawan niya ang litrato sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang huling hininga ng nakaraan. Ang utang na loob ay may hangganan. Ethan, bulong niya sa katahimikan. At ang sa akin ay bayad na. Samantala, sa loob ng Sterling Mansion, ang ingay ng kasiyahan ay napalitan ng nakabibinging takot. Ang bawat sulok ng bahay ay tila lumiliit para kay Ethan. Hawak niya ang kanyang ulo habang ang kanyang ina ay pabalik-balik na naglalakad. Ang tunog ng takong nito sa sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na puno ng kaba. Ano ang nangyayari? Ethan, bakit hindi gumagana ang mga card ko? Sigaw ni Margaret. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. Kailangan kong bayaran ang alahas na in-order ko para sa charity gala bukas, Mom. Stop it, bulyaw ni Ethan. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at hiya. Hindi mo ba naintindihan? Naka-freeze ang lahat. Wala tayong access sa kahit anong pondo ng Helios. Pumasok si Sofia sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng panghuhusga. I thought you said your company was stable. Ethan, I thought you were the one controlling Helios. Bakit ngayon? Parang mga pulubi tayong nagmamakaawa sa Bangko Sofia. Please, let me handle this. Pakiusap ni Ethan. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng dating na autoridad. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang personal na cellphone ni Ethan ay muling tumunog. Isang mensahe ang dumating mula sa kanilang pinakamalaking investor. Si Mr. Cheng, isang taong itinuturing ni Ethan na matalik na kaibigan at protektor. Dahan-dahang binasa ni Ethan ang mensahe. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. I am pulling out all my investments from Sterling Global. Effective immediately. I don't deal with people who are being blacklisted by the Queen of Helios. Good luck. Ethan, you're on your own. Nabitiwan ni Ethan ang kanyang telepono. Ang tunog nito, nang tumama sa mamahaling carpet, ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang buong mundo. Tumingala siya sa kanyang ina at kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na. Pabulong niyang sabi. Iniwan na tayo ni Mr. Cheng. Ang kumpanya ay mamamatay sa loob ng ilang araw kung hindi natin mababayaran ang mga utang natin sa supplier. Hindi maaari, iyak ni Margaret. Napaupo sa sofa habang hawak ang kanyang dibdib. Sino ang gumagawa nito sa atin? Sino ang Queen of Helios na tinutukoy ni Cheng? Sa loob ng kanyang opisina, kinuha ni Isabella ang isang maliit na folder. Sa loob nito ay ang kontrata na nagbibigay sa kanya ng karapatang bawiin ang mansyon kung saan nakatira ang mga Sterling. Ang bahay na iyon ay nakasanla sa Helios sa ilalim ng isang secret agreement na siya mismo ang pumirma noon para iligtas si Ethan sa isang maling desisyon sa negosyo. Hinaplos niya ang papel. Ang pakiramdam ng magaspang na dokumento sa kanyang mga daliri ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan. Ito ang golden moment ng gabi, ang pagtanggap na ang lahat ng pagtitiis niya ay may katapusan din pala. Hindi na siya ang babaeng naglilinis ng sahig, siya na ang babaeng nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan nila. Lumapit si Marcus sa kanya. Ma'am, tumatawag po ang legal team ng mga Sterling. Gusto nilang makipag-ayos. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabella. Sabihin mo sa kanila, wala nang areglo. Sabihin mo, ang tanging paraan para makausap ako ay kung luluhod sila sa harap ng gusaling ito. Tumalikod siya at muling tumingin sa dilim ng gabi. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang kumikirot pa rin. Hindi dahil mahal pa niya si Ethan, kundi dahil sa panghihinayang sa 5 taon na itinapon niya
para sa isang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang babala. Isang empleyado ang humahangos. Ang kanyang paghinga ay mabilis at puno ng kaba. Ma'am Isabella, may problema po sa gati ng building. Si Mr. Sterling, nandoon po siya. Nagwawala at pilit na gustong pumasok. Sinasabi niya na ninakaw ninyo ang lahat sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Isabella. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa susunod na yugto ng kanyang plano. Ninakaw, mahina niyang tanong. Ang boses ay parang isang bulong ng hangin. Sabihin mo sa kanya, hindi ko ninakaw ang sa kanya. Kinuha ko lang ang akin. Walang mas masahol pa sa isang ahas na nagdadamit anghel, lalo na kung ang lason nito ay itinatago sa matatamis na salita at mapanlinlang na ngiti. Habang nakatitig si Isabella sa monitor ng kanyang security system, nakita niya ang mukha ni Sofia sa lobby ng Helios. Suot nito ang isang puting dress na tila sumisimbolo ng kalinisan. Ngunit para kay Isabella, ang puting tela na iyon ay balat kayo lamang ng isang madilim na pagkatao. Sa tabi nito, si Ethan ay parang isang baliw na pilit na kinakalampag ang glass door ng gusali. Habang ang mga guwardiya ay pilit siyang inilalayo, naalala ni Isabella ang unang pagkakataon na nakilala niya si Sofia. Ipinakilala ito ni Ethan bilang isang business partner na tutulong sa kanila. Noong panahong iyon, si Sofia ay napakabait. Laging may dalang regalo para kay Isabella. At madalas pa itong magsabi na, sana ay maging kasing tatag ako ng relasyon ninyo. Ngunit sa likod ng mga papuring iyon, palihim na palang kinakandong ni Sofia ang asawa ni Isabella sa tuwing wala ito sa paligid. Ma'am, gusto ninyo bang ipatawag ko ang pulis? Tanong ni Marcus. Ang boses nito ay puno ng pagkasuklam sa tanawing nakikita sa screen. Wag muna, Marcus. Mahinang sagot ni Isabella. Gusto ko silang makita ng malapitan. Gusto kong makita kung gaano kabilis maglaho ang tapang ng isang anghel kapag naharap sa katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Isabella. Inayos niya ang kanyang buhok at tiningnan ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng pagod. Ang kanyang labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick, isang kulay na kailanman ay hindi niya nagamit noong kasama pa niya si Ethan dahil ayaw nito ng masyadong pansinin na babae. Ngayon, ang bawat detalye ng kanyang anyo ay nagsisigaw ng kapangyarihan habang bumababa ang elevator. Nararamdaman ni Isabella ang bawat pagyanig ng kable nito. Tila bawat palapag ay isang hakbang palayo sa kanyang lumang buhay. Nang bumukas ang pinto sa ground floor, ang lahat ng ingay sa lobby ay biglang huminto. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa katahimikan. Nasaan ang CEO ninyo? Nasaan ang magnanakaw na iyon? Ang sigaw ni Ethan ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ngunit nang makita niya ang babaeng papalapit sa kanya, ang kanyang boses ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Si Sofia, na nakatayo sa likuran ni Ethan, ay dahan-dahang nanlaki ang mga mata. Hindi niya agad makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang nakikita niya ay isang diyosa ng korporasyon. Isang reyna na ang bawat galaw ay puno ng dignidad. Ngunit nang tuluyang lumapit si Isabella at tumigil sa harap nila, ang pamilyar na mga mata ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Sofia. Bella, ang pabulong na tanong ni Ethan. Ang boses nito ay puno ng kalituhan at hindi makapaniwalang tono. Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang suot mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabella. Hindi ba't sinabi ninyo na wala akong silbi? Na ako ay isang hamak na mantsa
sa pangalan ng mga Sterling. Tumingin si Isabela kay Sofia, na ngayon ay tila nais magtago sa likuran ni Ethan. At ikaw, Sofia, ang akala ko ay ikaw ang susi sa Helios. Bakit ngayon ay nagmumukha kang basang sisiw na nagmamakaawa sa pintuan ko? Anong pinagsasabi mo? Bella, ang bawat salita ni Ethan ay puno ng panginginig. Hindi maaari ito. Ikaw ang CEO ng Helios. Ang pangalan ko ay Isabela Valeriano. Ang boses niya ay malakas at malinaw, sapat na para marinig ng lahat ng mga tao sa lobby. At ang bawat kusing na ginamit ninyo sa loob ng 5 taon ay galing sa aking pinaghirapan. Ang mansyon na tinitirhan ninyo, ang kotseng minamaneho mo, at pati ang mga alahas na ipinangregalo mo sa iyong kabit, lahat ng iyan ay pag-aari ko. You liar, sigaw ni Sofia. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Ethan, huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapanggap lang siya. Siguro ay may kinakasama siyang matanda rito, kaya siya binigyan ng ganitong posisyon. Bago pa man makasagot si Ethan, dahan-dahang lumapit si Isabela kay Sofia. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na para maamoy ni Sofia ang mamahaling pabango ni Isabela. Hinawakan ni Isabela ang isang hibla ng buhok ni Sofia at dahan-dahang inayos ito sa likod ng tenga nito, isang golden moment na puno ng tensyon at kaba. Ang dumi ng iyong iniisip, Sofia, ay kasing dumi ng iyong budhi. Bulong ni Isabela sa tenga ng babae. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga sikretong accounts na binubuksan mo gamit ang kumpanya ni Ethan? Akala mo ba ay hindi ko alam na habang kinukuha mo ang puso ni Ethan, ay unti-unti mo ring ninanakawan ang pamilya niya? Biglang namutla si Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang puting damit. Ang anghel na akala ni Ethan ay magliligtas sa kanya ay unti-unti nang nabubunyag ang mga maitim na pakpak. Ano? Tanong ni Ethan. Tumingin siya kay Sofia na may halong pagdududa. Sofia, totoo ba ang sinasabi niya? Hindi. Ethan, nagsisinungaling siya. Gusto lang niya tayong sirain, iyak ni Sofia. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Ethan. Tumalikod si Isabela sa kanila. Ang kanyang mahabang coat ay humahampas sa hangin habang siya ay naglalakad palayo. Marcus, palabasin sila at siguraduhin mong hindi na sila makakaapak muli sa lupang pag-aari ng Helios. Mula sa araw na ito, ang Sterling Global ay wala ng koneksyon sa amin. Let them rot in their own lies. Habang kinakaladkad ng mga guwardiya si Ethan at Sofia palabas, ang bawat pagsisigaw ni Ethan ay tila musika sa pandinig ni Isabela. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang misteryong naiwan sa kanyang isipan. Sino ang lalaking madalas kausapin ni Sofia sa telepono bago ang insidente ng lie divorce? Isang pangalang narinig ni Isabela sa isa sa mga voice recordings na nakuha ng kanyang investigador. Isang pangalan na tila may malalim na koneksyon sa nakaraan ni Isabela bago pa man niya makilala si Ethan. Sa loob ng kanyang sasakyan, habang inilalayo siya sa kaguluhan, muling tiningnan ni Isabela ang isang lumang dokumento. Isang lihim na hindi kailanman nalaman ni Ethan ang dahilan kung bakit niya piniling magtago sa likod ng simpleng pagkatao. Malapit na, bulong niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Malapit ko nang malaman kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagbagsak ng pamilya ko 10 taon na ang nakalilipas. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na laban, kung saan ang pag-ibig at paghihiganti ay magtatagpo sa isang madugong katotohanan. Mr. Sterling, sa madaling salita, wala ka ng kredibilidad.
Ang pangalan mo ay wala ng halaga sa aming bangko dahil ang lahat ng iyong kolateral ay pag-aari na ng Helios International. Ang tinig ng bank manager ay walang bahid ng emosyon. Kasing tigas ng pader na ngayon ay tila umiipit kay Ethan. Nakaupo si Ethan sa isang masikip na opisina, malayo sa marangyang silid na nakasanayan niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang liham ng pagtanggi ang ikasampung liham na natanggap niya sa loob lamang ng isang araw sa labas ng bangko. Ang sikat ng araw ay tila nanguuyat sa kanya. Noong kasama pa niya si Bella. Ang bawat pinto ay bumubukas para sa kanya nang walang kahirap-hirap. Akala niya ay dahil iyon sa kanyang galing at talino. Ngunit ngayon, habang nararamdaman niya ang malagkit na pawis sa kanyang noo at ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, unti-unti niyang natatanto ang isang masakit na katotohanan. Siya ay isang anino lamang na nagmukhang higante dahil sa liwanag ng kanyang asawa. Pag-uwi niya sa mansyon na ngayon ay puno na ng mga foreclosure notices na nakadikit sa mga haligi, isang matinis na sigaw ang sumalubong sa kanya. Ethan, ano ba itong naririnig ko? Pinutol na ang kuryente sa kalahati ng bahay, sigaw ni Margaret habang pilit na pinapaypayan ang sarili gamit ang isang mamahalin ngunit luma ng abaniko. Hindi ako makapaniwala na hahantong tayo sa ganito. Gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Hindi pwedeng matulog ako sa initan. Mom, stop shouting. Wala na akong matawagan. Lahat sila hindi na sumasagot sa mga text ko, bulyaw ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang bawat salitang lumalabas ay tila nagpapahapdi sa kanyang dibdib. Kasalanan ito ng babaeng iyon, patuloy ni Margaret. Ang kanyang mukha ay lukot sa galit. Ang Bella na iyon, napakawalang hiya niya. Pagkatapos natin siyang patuluyin dito. Ganito ang igaganti niya, mapaghiganti siyang ahas. Ma'am, siya ang may-ari ng Helios. Mahinang sabi ni Ethan. Napasandal siya sa pader habang dahan-dahang napaupo sa sahig. Siya ang nagpapakain sa atin sa loob ng 5 taon. At tayo, itinapon natin siya na parang basura. Sa sulok ng silid, nakatayo si Sofia, abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig para kay Ethan, ay ngayon ay puno na ng pagkainip at pandidiriwang. What are you doing? Sofia, tanong ni Ethan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa kaba. I'm leaving. Ethan. Sagot ni Sofia nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi ko kayang mamuhay sa ganitong dumi at gulo. Sabi mo sa akin, ikaw ang hari ng negosyo. Pero look at you now. Can't even pay for a basic utility bill. I have my own career to think about. Pero Sofia, mahal natin ang isa't isa. Sabi mo, hihintayin mo ang tagumpay natin, pagmamakaawa ni Ethan. Gumapang siya papalapit sa babae at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Isang marahas na hila ang ginawa ni Sofia, na tila diring-diri sa hawak ni Ethan. Success with what? With your ego. Get real. Ethan, I was here for the sterling wealth. Not for a bankrupt man who can't even stand on his own feet. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng maleta ni Sofia ay tila huling pako sa krus ni Ethan. Habang naglalakad palabas ang babae, naramdaman ni Ethan ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho, at ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Nang makaalis si Sofia at tumahimik ang bahay, dahan-dahang tumayo si Ethan at naglakad patungo sa dati nilang kwarto ni Bella. Doon, sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang lumang notebook. Ito ang golden moment ng kanyang pagsisisi,
isang maliit at simpleng kwaderno kung saan isinusulat ni Bella ang lahat ng paboritong pagkain ni Ethan, ang mga schedule ng kanyang gamot, at ang mga listahan ng mga tao sa kumpanya na dapat niyang pasalamatan. Binuklat ni Ethan ang huling pahina. May nakasulat doon na isang petsa ang petsa ng kanilang unang anibersaryo para kay Ethan. Basa niya sa pabulong na tinig. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin. Huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari. Hinding-hindi kita iiwan sa dilim. Isang patak ng luha ang bumagsak sa papel, na naging sanhi ng pagkalat ng tinta. Ang hapdi sa puso ni Ethan ay hindi na makayanang itago. Noon niya na-realize na ang lahat ng kontratang nakuha niya, ang bawat promosyon, at ang bawat pagkakataon ay hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa mga lihim na tawag at negosasyon na ginagawa ni Bella sa likod ng kanyang likuran. Si Bella ang kanyang liwanag, at siya mismo ang pumatay sa apoy na iyon. Biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Isang hindi kilalang numero. Hello, tanong niya. May kaunting pag-asa na baka isa itong investor. Mr. Sterling. Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Nakalimutan mo na ba ang utang ng tatay mo? 10 taon na ang nakalilipas. Ang akala mo ba ay natabunan na iyon ng pera ni Isabela ngayong wala na siya? Oras na para singilin ka sa dugo at buhay. Nabitiwan ni Ethan ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang babala ng isang panganib na hindi niya inaasahan. Sino ang tumatawag? Ano ang kinalaman ng kanyang ama sa pagbagsak ni Isabela? At bakit tila may mas malalim pang sikreto ang pamilya Sterling na itinatago sa kanya? Habang nanginginig si Ethan sa takot, sa kabilang bahagi ng siyudad, si Isabela ay nakatayo sa tapat ng isang lumang gusali. Isang gusaling matagal na niyang hindi binibisita. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Oras na para harapin ang tunay na kalaban. Bulong niya, ang amoy ng mga bulaklak ng sampagita ay tila isang banayad na haplos na nagpapakalma sa aking naguguluhang isipan. Isang paalala na sa gitna ng bagyo, may isang lugar pa rin kung saan nananahan ang kapayapaan. Nakatayo si Isabela sa tapat ng isang marangyang nitso sa loob ng isang eksklusibong sementeryo. Ang puting marmol ay kumikinang sa ilalim ng dapit hapon. At doon ay nakaukit ang pangalang Gabriel Sterling. Si Lolo Gabriel ang nagtatag ng Sterling Global at ang tanging tao sa pamilyang iyon na tumuring kay Isabela bilang tunay na anak. At hindi isang utusan. Dahan-dahang lumapit si Isabela at hinawakan ang malamig na marmol. Kinuha niya ang kanyang panyo at maingat na pinunasan ang ilang mga tuyong dahon na nalaglag sa ibabaw ng pangalan ng matanda. Ito ang kanyang golden moment, isang payapang pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa taong naging sandigan niya noong mga panahong halos sumuko na siya sa lupit ni na Margaret at Ethan. Lolo, pabulong niyang panimula. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Narito na po ako muli. Pasensya na po kung matagal bago ako nakabalik. Masyado po akong naging abala sa pagprotekta sa mga bagay na itinayo ninyo. Habang ang sarili ninyong dugo at laman ay pilit itong winawasak. Naalala ni Isabela ang huling gabi bago pumanaw si Lolo Gabriel. Hawak ng matanda ang kanyang kamay. Ang boses nito ay mahina ngunit puno ng kasiguraduhan. Bella. Apo, sabi ni Lolo Gabriel noon, alam kong hindi magiging madali ang buhay mo kasama si Ethan. Ngunit tandaan mo, ikaw ang may hawak ng tunay na lakas ng pamilyang ito. Huwag mong hahayaang ubusin nila ang ningning mo. Sa oras na hindi mo na kaya, buksan mo ang lihim na itinatago sa loob ng aking lumang orasan sa library. Iyon
ang magiging kalasag mo. Sa mga sandaling iyon, ang akala ni Isabela ay mga salita lamang iyon ng isang matandang nag-aagaw buhay. Ngunit ngayong nakaharap siya sa biyayang idinulot ng Helios International, natanto niya na si Lolo Gabriel ang tunay na arkitekto ng kanyang tagumpay. Si Lolo Gabriel ang palihim na naglipat ng malaking bahagi ng kanyang shares sa ilalim ng pangalan ni Isabela bago pa man ito pumanaw. Isang katotohanang hindi kailanman nalaman ni na Margaret at Ethan. Lolo, pinalayas na nila ako. Patuloy ni Isabela, habang ang isang butil ng luha ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. Pinapirma nila ako ng divorce papers sa mismong anibersaryo namin. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit hindi ko po hahayaang madungisan ang pangalang Sterling ng kanilang kasakiman. Kinuha ko na po ang kumpanya. Ngayon, wala na silang matatakbuhan. Habang nagsasalita si Isabela, naramdaman niya ang isang malamig na simoy ng hangin na tila yumakap sa kanya. Sa katahimikan ng sementeryo, ang tanging maririnig ay ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon sa malapit na puno. Isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa kanya, isang pakiramdam ng pagtanggap at pagpapatawad. Hindi para sa mga Sterling, kundi para sa kanyang sarili. Nagawa ko na po ang tama. Di ba, Lolo, tanong niya sa hangin bago siya umalis. Muling tiningnan ni Isabela ang nitso. May napansin siyang isang maliit na bahagi ng marmol na tila maluwag. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niyang itinulak ang maliit na bato. Isang maliit na butas ang bumukas. At sa loob nito ay may nakatagong isang lumang susi na nakabalot sa isang kupas na papel. Binuksan niya ang papel at binasa ang nakasulat doon. Ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi sa katotohanang itinatago ng mga pader ng mansyon. Gamitin mo ang susing ito, Isabela, upang tapusin ang kasamaang sinimulan ng aking anak. Kumunot ang noo ni Isabela. Anong kasamaan? Ang tatay ba ni Ethan? Ang tinutukoy ni Lolo Gabriel? At anong kinalaman nito sa misteryosong tawag na natanggap ni Ethan kagabi? Habang hawak niya ang susi, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Marcus ang tumatawag. Ma'am Isabela, kailangan ninyong bumalik sa opisina ngayon din. Ang boses ni Marcus ay puno ng tensyon. May dumating pong mga dokumento mula sa isang hindi kilalang source. May kaugnayan po ito sa pagbagsak ng kumpanya ng mga magulang ninyo 10 taon na ang nakalilipas. Ma'am, may pirma po ni Mr. Sterling Sr. sa bawat dokumentong nagpabagsak sa inyo. Parang tumigil ang mundo ni Isabela. Ang susing hawak niya ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. Ang pamilyang minahal niya, ang lalaking pinaglingkuran niya ng 5 taon, sila ba ang dahilan kung bakit siya naging ulila? Sila ba ang pumatay sa mga pangarap ng kanyang mga magulang? Pupunta na ako riyan. Marcus, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay naging kasing tigas ng bato. At Marcus, ihanda mo ang lahat ng records ng Sterling Global mula noong dekada 90. Oras na para magkaroon ng malawakang paglilinis. Habang naglalakad si Isabela palabas ng sementeryo, ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong layunin. Ang paghihiganti niya ay hindi na lamang tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol na sa katarungan para sa kanyang mga magulang. Ang dapit hapon ay dahan-dahang napalitan ng dilim. At sa puso ni Isabela, isang bagong apoy ang nagmula sa mga abo ng nakaraan. Ang susing hawak niya ay hindi lamang magbubukas ng isang pinto, ito ang magbubukas ng isang katotohanang yayanig sa buong mundo ng mga Sterling. Ito na ang huling pagkakataon mo, Ethan.
Kung hindi ka susulpot sa opisina ng CEO ng Helios sa loob ng 1 oras, asahan mong bukas ng umaga ay wala na kayong matutulugan ng ina mo. Ang utos ng pagpapaalis ay nakahanda na. Ang boses ni Marcos sa kabilang linya ay parang isang hatol ng kamatayan na binibigkas ng walang kahit anong emosyon. Sa kabilang dako, hawak ni Ethan ang kanyang telepono nang may nanginginig na mga daliri. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang sala na ngayon ay puno na ng mga kahon at mga gamit na nakabalot sa dyaryo. Ang marangyang chandelier na dati ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga piging ay ngayon ay nakapatay na. Tila isang saksi sa kadilimang lumalamon sa pamilya Sterling. Pupunta ako. Pabulong na sagot ni Ethan. Ang kanyang lalamunan ay parang tuyong lupa na matagal nang hindi nadidilig. Sabihin mo sa kanya, pupunta ako. Mabilis niyang isinuot ang kanyang huling malinis na suit, isang mamahalin at itim na kasuotan na binili ni Bella para sa kanya noong nakaraang Pasko. Sa salamin, nakita ni Ethan ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang kanyang mga mata ay lubog. Ang kanyang balat ay maputla. At ang bawat linya sa kanyang mukha ay nagsasalaysay ng pagsisisi at takot. Saan ka pupunta? Ethan, ang boses ni Margaret ay galing sa itaas ng hagdan. Suot nito ang isang kupas na robe. Ang kanyang buhok ay magulo. At ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hinaluan ng desperasyon. Pupunta ka ba sa babaeng iyon? Magmamakaawa ka ba? Huwag mong kakalimutan ang dangal ng mga Sterling. Dangal. Ma'am, ang tawa ni Ethan ay parang isang mahinang huni ng tuyong dahon. Wala na tayong kuryente. Wala na tayong pera. At pati ang pagkaing kinain natin kaninang tanghalian ay galing sa barya na nahanap ko sa loob ng kotse. Saan nanggagaling ang dangal na sinasabi mo? Hindi na hinintay ni Ethan ang sagot ng kanyang ina. Mabilis siyang lumabas ng bahay at sumakay sa isang taxi. Dahil ang lahat ng kanyang mga sasakyan ay nakuha na ng mga kreditor. Habang tinatahak ng sasakyan ang daan patungo sa Helios International. Ang bawat gusaling na dadaanan nila ay tila mga aninong humahabol sa kanya pagdating niya sa Helios. Ang lamig ng aircon sa lobby ay tila sumampal sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa elevator. Ang mga empleyado na dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at awa. Mr. Sterling. Dito po. Tawag ni Marcos nang bumukas ang elevator sa pinakatuktok na palapag. Sinundan ni Ethan si Marcos patungo sa malaking pinto ng opisina ng CEO. Ang bawat hakbang ni Ethan ay tila paglalakad sa isang bitayan. Naririnig niya ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Bumukas ang pinto. Ang loob ng opisina ay maliwanag. Puno ng amoy ng mamahaling kape at sariwang bulaklak ng sampagita ang amoy na laging dala ni Bella. Nakaupo si Isabella sa kanyang swivel chair. Nakatalikod sa pinto at nakaharap sa malawak na bintana na nagpapakita ng buong syudad. Maupo ka, Ethan. Ang boses ni Isabella ay malumanay ngunit may talim na hindi maitatago. Dahan-dahang umupo si Ethan sa silya sa harap ng mesa. Napansin niya ang isang maliit na bagay na nakapatong sa ibabaw ng mga dokumento, isang lumang susi na may kalawang sa dulo. Hindi niya alam kung bakit, pero ang susing iyon ay nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Ipinatong ni Isabella ang isang folder sa harap ni Ethan. Ito ang kasunduan. Babayaran ng Helios ang lahat ng utang ng Sterling Global. Ibabalik ko rin ang mansyon sa inyo ni Margaret. Maaari ninyong ituloy ang inyong marangyang buhay na tila walang nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Isang malaking pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Totoo ba ito? Bella, mapapatawad mo na ba ako? Alam ko.
Naging gago ako. Pero, ngunit may isang kapalit. Putol ni Isabela sa kanyang sinasabi. Humarap siya kay Ethan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ethan ang galit sa mga mata ng kanyang asawa, isang galit na 10 taon nang nakabaon sa limot. Ano iyon? Kahit ano. Gagawin ko, mabilis na sagot ni Ethan. Ibinaba ni Isabela ang isang lumang dokumento sa ibabaw ng folder. Ito ay isang kontrata mula noong 10 taon na ang nakalilipas. May pirma ng tatay ni Ethan. Gusto kong pirmahan mo ang isang testimonya. Simula ni Isabela. Ang bawat salita ay parang isang malamig na hangin na dumadaloy sa silid. Isang testimonya na nagsasabing ang iyong ama sa tulong ni Margaret. Ang mastermind sa likod ng pagsabotahe sa kumpanya ng aking mga magulang na naging sanhi ng kanilang pagpapakamatay. Tumigil ang mundo ni Ethan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. At ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng mas malakas. Bella, ano ang pinagsasabi mo? Hindi magagawa ni Dad iyon. Si Dad mo ay isang magnanakaw. Ethan. Ang boses ni Isabela ay pumailan lang sa loob ng opisina, puno ng pait. At ang mansyon na tinitirhan ninyo ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng aking pamilya. Ngayon, pumili ka. Ang kaligtasan ng iyong pangalan at kayamanan. O ang katotohanan tungkol sa iyong pamilya. Ito ang golden moment ng kanilang paghaharap, ang sandali kung saan kailangang pumili ni Ethan sa pagitan ng kanyang sarili at ng kanyang mga magulang. Nakita niya ang susing hawak ni Isabela at natanto niya na iyon ang susi sa lihim na vault ni Lolo Gabriel, ang vault na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng krimen ng mga Sterling. Pumili ka. Ethan. Ulit ni Isabela, habang dahan-dahang inilalapit ang ballpen sa kamay ng lalaki. Ang iyong kinabukasan, o ang iyong mga kasalanan, sa labas. Ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbabadyang muling bubuhos ang ulan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang tali na dahan-dahang sumasakal sa kanila pareho. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Margaret ay nakatayo roon. Hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang dokumento sa mesa. Huwag mong pipirmahan iyan. Ethan, sigaw ni Margaret. Kung pipirmahan mo iyan, ikaw mismo ang magpapasok sa akin sa kulungan. Tiningnan ni Ethan ang kanyang ina. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang puso ay nahahati sa gitna. Ang pait ng nakaraan at ang takot sa kinabukasan ay nagtatagpo sa isang punto na hindi na niya kayang takasan. Dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang ballpen. Ang dulo nito ay tumama sa papel. Lumikha ng isang maliit na mansa ng tinta na tila isang patak ng dugo. Patawad. Mom. Bulong ni Ethan. Ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang pirma, isang malakas na tunog ng pagring ng telepono ni Isabela ang bumasag sa tensyon. Ang mukha ni Isabela ay biglang nagbago mula sa galit patungo sa matinding takot habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Sigaw ni Isabela. Nasaan siya? Siguraduhin ninyong ligtas siya. Ibinaba ni Isabela ang telepono at tumingin kay Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong uri ng paghihirap. Ang anak natin. Ethan, kinuha nila si Leo sa paaralan. Ang ballpen ay nahulog mula sa kamay ni Ethan. Ang katahimikan ng opisina ay napalitan ng isang nakabibinging takot. Sino ang kumuha sa kanilang anak at ano ang kinalaman nito sa kasunduang kasalukuyan nilang tinatalakay? Ang hawak na ballpen ni Ethan ay dahan-dahang gumulong sa makintab na mesa. Lumikha ito ng isang mahinang tunog bago tuluyang nahulog sa sahig.
Ngunit walang sino man sa silid ang nag-abalang puluting iyon. Ang bawat salitang binitiwan ni Isabela sa telepono ay tila naging isang malakas na hampas ng hangin na nagpabago sa takbo ng lahat. Leo, ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Isabela ay hindi na ang boses ng isang makapangyarihang CEO. Ito ay naging boses ng isang ina na ang mundo ay biglang gumuho. Ang kanyang mga kamay na kanina ay matatag na nakahawak sa mga dokumento ay ngayon ay nanginginig ng husto. Pilit na hinahanap ang suporta ng mesa upang hindi siya mabuwal. Ang 5 taong gulang na si Leo ang kaisa-isang dahilan kung bakit kinaya ni Isabela ang lahat ng pait sa loob ng mansyon ng mga Sterling. Si Leo ang kanyang pahinga, ang kanyang liwanag sa gitna ng kadiliman. At ngayon, ang liwanag na iyon ay marahas na inagaw sa kanya. Sino ang kumuha sa kanya? Bella, sagutin mo ako. Mabilis na lumapit si Ethan. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Isabela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ni Isabela ang totoong takot sa mga mata ni Ethan, hindi takot para sa pera o sa kumpanya, kundi takot para sa kanilang anak. Hindi ko alam, pabulong na sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Tumawag ang guwardiya sa paaralan. Isang lalaki raw na nagpakilalang driver mo ang sumundo kay Leo at dinala siya sa isang itim na van. Diyos ko, ang tanging nasabi ni Margaret, na dahan-dahang napaupo sa isa sa mga silya. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay naging kasing putla ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Marahil ay napagtanto na ang mga kasalanang itinago nila sa nakaraan ay nagsisimula ng maningil sa pinakamalupit na paraan. Sa gitna ng kanilang pagkalito, ang telepono ni Isabela ay muling umiling sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng notification ay tila isang babala ng paparating na panganib. Mabilis itong kinuha ni Isabela at binuksan ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ang tumambad sa kanya. Ang kanyang puso ay tila piniga sa matinding sakit nang makita si Leo. Nakaupo ang bata sa isang madilim na sulok. Nakatali ang mga maliliit na kamay at may piring ang mga mata. Gayunpaman, suot pa rin nito ang kanyang paboritong asul na jacket na binili ni Isabela noong nakaraang buwan. Kasunod ng litrato ay isang maikling mensahe sa wikang Tagalog. Isabela Valeriano at Ethan Sterling. Ang buhay ng inyong anak ay ang kabayaran sa mga buhay na ninakaw ng pamilya Sterling 10 taon na ang nakalilipas. Kung gusto ninyong makitang buhay ang bata, ibigay ninyo ang lahat ng ebidensyang itinatago ni Lolo Gabriel sa lumang orasan. Huwag kayong tatawag ng pulis kung ayaw ninyong ipadala ko sa inyo ang kanyang malamig na katawan. Napaatungal si Isabela. Ang kanyang marubdob na iyak ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Isang tunog ng purong pagdurusa na bumasag sa puso ng kahit sinong makarinig. Ito ang golden moment ng kanyang pinakamalalim na kahinaan, ang pagbagsak ng kanyang pader ng kapangyarihan upang ilantad ang isang sugatang kaluluwa ng isang ina. Bakit si Leo? Sigaw ni Isabela habang hinahampas ang dibdib ni Ethan. Bakit ang anak ko ang kailangang magbayad sa mga kasalanan ng pamilya mo? Ethan, sinira ninyo ang pamilya ko noon. At ngayon pati ang anak ko ay kukunin ninyo sa akin. Hindi lumaban si Ethan. Hinayaan niya lang na ihambalos ni Isabela ang lahat ng galit nito sa kanyang katawan. Ang bawat hampas ay tila nararapat para sa kanya. Ang bawat luha ni Isabela ay tila naging lason na pumatak sa kanyang sariling konsensya. Bella, makinig ka sa akin. Mahinahong sabi ni Ethan. Bagaman ang kanyang sariling boses ay nanginginig din. Hinawakan niya ang mukha ni Isabela at pinilit itong tumingin sa kanya. Ililigtas natin si Leo. Gagawin ko ang lahat.
Kahit ibigay ko ang sarili kong buhay, ibabalik ko ang anak natin. Tumingin si Isabela kay Ethan sa gitna ng kanyang matinding galit. Nakita niya ang isang bagay na matagal nang nawala kay Ethan, ang katapatan at ang pagnanais na maging isang ama. Mabilis na pinunasan ni Isabela ang kanyang mga luha. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Tinalikuran niya si Ethan at hinarap si Marcus na kanina pa nakatayo sa may pintuan. Handang tumulong, Marcus. Ang boses ni Isabela ay bumalik sa pagiging matatag. Ngunit may kaunting panginginig na nagpapakita ng kanyang tunay na emosyon. Kunin mo ang susi sa mesa. Pumunta ka sa mansyon ng mga Sterling. Buksan mo ang lumang orasan sa library ni Lolo Gabriel. Kunin mo ang lahat ng dokumentong nandoon at dalhin mo rito ngayon din. Pero ma'am, pag-aalinlangan ni Marcus. Ang mga dokumentong iyon ang tanging hawak ninyo para mapatunayan ang krimen ng mga Sterling. Kung ibibigay ninyo iyan sa kidnapper, wala akong pakialam sa hustisya kung ang kapalit ay ang buhay ng anak ko, sigaw ni Isabela. Gawin mo ang sinasabi ko, Marcus. Ngayon din, yumuko si Marcus at mabilis na lumabas ng silid. Habang naghihintay, si Isabela at Ethan ay naupo sa sofa ng opisina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga hindi masabing salita. Ang dating mag-asawa na nag-aaway para sa pera at kapangyarihan ay ngayon ay magkatabi. Naghihintay sa parehong takot para sa kanilang anak. Dahan-dahang hinawakan ni Ethan ang kamay ni Isabela. Malamig ang mga ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi binawi ni Isabela ang kanyang kamay. Makalipas ang kalahating oras, tumunog muli ang telepono ni Isabela. Isang boses ng lalaki ang nagsalita sa kabilang linya. Ang boses ay pamilyar ngunit puno ng puot. Handa na ba ang mga dokumento? Isabela. Nang marinig ni Isabela ang boses na iyon, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang boses na iyon ay hindi galing sa isang estranghero. Ito ay ang boses ng isang taong malapit sa kanila. Ikaw, pabulong na sabi ni Isabela. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok sa matinding gulat. Ikaw ang may gawa nito, Rico. Ikaw ba talaga iyan? Ang boses ni Isabela ay naging isang mahinang kalantog ng mga tuyong dahon. Halos hindi marinig sa gitna ng tensyon sa loob ng silid. Si Rico ang matagal ng driver ng pamilya Sterling. Ang taong laging tahimik sa sulok. Ang taong nakasaksi sa lahat ng pang-aalipusta ni na Margaret at Ethan kay Bella. Ngunit higit sa lahat, si Rico ay ang taong pinatalsik ni Margaret nang walang katarungan 2 taon na ang nakalilipas. Matapos siyang pagbintangan ng pagnanakaw ng isang mamahaling relos na naiwan lang pala ni Ethan sa banyo. Isabela, ang driver na minaltrato ninyo. Ang taong itinapon ninyo sa kalsada na parang basahan matapos pagsilbihan ang pamilyang Sterling ng 10 taon. Ang boses ni Rico sa kabilang linya ay punong-puno ng lason at pait. Akala ninyo ba ay malilimutan ko ang mukha ng aking anak na umiiyak dahil wala kaming pambili ng gamot nang mawalan ako ng trabaho? Ngayon, mararanasan ninyo kung paano ang mawalan. Rico. Maawa ka, sigaw ni Ethan. Lumapit siya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Ako ang may kasalanan. Hindi ang anak ko. Kunin mo na ang lahat sa amin. Huwag mo lang saktan si Leo, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ethan. Sagot ni Rico. Kasunod ang isang malamig na tawa na tila kumikiliti sa gulugod ni Isabela. At huwag ninyong isiping ako lang ang may gusto nito. May isang tao rito na mas galit sa inyo kaysa sa akin. Sa background ng tawag, narinig ni Isabela ang isang pamilyar na boses ng babae. Isang boses na puno ng pagkamuhi at tagumpay.
Ibigay mo na ang telepono sa akin. Rico, sabi ng babae. Sofia bulong ni Isabela. Ang kanyang mga kamay ay napakapit ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa kahoy sa tindi ng kanyang galit. Hi, Bella. O baka dapat kong sabihing, Madam CEO, ang boses ni Sofia ay puno ng sarkasmo. Akala mo ba ay papayag akong umalis? Nang talunan, kinuha mo sa akin ang lahat ang yaman ni Ethan. Ang posisyon ko at ang dangal ko sa harap ng Helios. Ngayon, kinuha ko ang pinakamahalagang bagay sa iyo. Isang patas na palitan. Di ba to? Naramdaman ni Isabela ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang babaeng itinuring ni Ethan na anghel ay siya palang demonyong kukuha sa buhay ng kanilang anak. Ito ang bagsik ng karma na hindi niya inaasahan. Ang mga taong binaliwala at minaltrato ng pamilya Sterling ay ngayon ay nagsasama-sama upang sirain sila. Sofia, pakawalan mo si Leo. Ang boses ni Isabela ay naging kasing tigas ng bakal. Bagaman ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat segundong lumilipas. Nakuha na ni Marcos ang mga dokumento. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Ang Helios. Ang ebidensya laban sa mga Sterling. Lahat ng pera ko, kunin ninyo na. Ibalik ninyo lang ang anak ko. Mabuti. Sagot ni Sofia. Magkita tayo sa lumang warehouse sa Pier 4 sa loob ng 30 minuto. Mag-isa ka lang? Bella. Kung makakakita ako ng kahit isang anino ni Ethan o ng kahit sinong tauhan mo, asahan mong ang susunod na makikita mo ay ang maliit na sapatos ni Leo na may bahid ng dugo. Pinatay na ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Napasandal si Isabela sa pader. Dahan-dahang napaupo sa sahig. Kinuha niya ang kanyang bag at doon ay nakita ang isang maliit na laruang sasakyan ni Leo, isang golden moment na nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan bilang CEO, siya ay isa lamang ina na nagmamahal. Hinaplos niya ang laruan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa asul na pintura nito. Bella, sasama ako, sabi ni Ethan. Lumuhod siya sa harap ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi, Ethan. Sagot ni Isabela. Pinahid ang kanyang mga luha ng may marahas na galaw. Narinig mo si Sofia. Ayaw niyang makita ka. Ang galit nila ay nakatuon sa inyong mga Sterling. Ako ang kailangan nilang harapin, pero hindi kita pwedeng pabayaan, giit ni Ethan. Dugo ko rin ang nananalaytay sa mga ugat ni Leo. Kasalanan ko ito. Bella, ang lahat ng ito ay dahil sa kapalaluan ko at ng pamilya ko. Hayaan mong itama ko ang mali. Kahit sa huling pagkakataon, tiningnan ni Isabela si Ethan. Sa gitna ng trahedyang ito, nakita niya ang lalaking minahal niya noon, hindi ang mayabang na tagapagmana ng mga Sterling, kundi ang lalaking handang magsakripisyo para sa pamilya. Isang bahagi ng kanyang puso ang tila gustong maniwala sa kanya. Ngunit ang mas malaking bahagi ay puno pa rin ng takot. Habang naghahanda si Isabela na umalis, si Margaret ay nananatiling nakaupo sa sulok. Nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ni Rico ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Ang driver na itinuring niyang basura ay ang taong may hawak ngayon ng buhay ng kanyang tanging apo. Anak, pabulong na tawag ni Margaret kay Ethan. Patawad, patawad sa lahat. Hindi sumagot si Ethan. Kinuha niya ang susi ng isang lumang sasakyan na hiniram niya sa isa sa mga guwardiya. Tumingin siya kay Isabela. Susunod ako sa iyo. Bella, hindi mo ako makikita. Pero nandoon ako.
Hinding-hindi ko hahayaang saktan nila kayo. Mabilis na lumabas si Isabela ng gusali. Ang bawat hakbang niya patungo sa kanyang sasakyan ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Ang ulan ay muling bumubuhos. Ang bawat patak nito sa windshield ay tila mga luhang hindi na maubos-ubos. Pagdating niya sa madilim at mabahong warehouse sa Pier 4, ang tanging maririnig ay ang paghampas ng mga alon sa semento at ang mahinang huni ng mga kinakalawang na bakal. Pumasok si Isabela sa loob. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong ay umaalingaw-ngaw sa malawak at bakanting silid. Sa gitna ng warehouse, sa ilalim ng isang madilaw na ilaw, nakita niya si Leo. Nakatali ang bata sa isang silya. Ang kanyang mukha ay puno ng bakas ng luha, ngunit mahimbing itong natutulog. Marahil ay pinainom ng kung anong pampatulog. Sa tabi nito ay nakatayo si Rico. Hawak ang isang matalim na bagay. At si Sofia na may hawak na baril. Nasaan ang mga dokumento? Bella tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Inilabas ni Isabela ang folder mula sa kanyang bag. Narito na. Pakawalan mo na ang anak ko. Dahan-dahang lumapit si Rico upang kunin ang folder. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang anino ang gumalaw sa madilim na sulok ng warehouse. Isang malakas na tunog ng pagkabagsak ng mga lata ang bumasag sa katahimikan. Sino iyan? Sigaw ni Sofia. Itinutok ang baril sa dilim mula sa mga anino. Lumabas si Ethan. Ang kanyang mga kamay ay itinaas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Leo. Ako, ito. Sofia, sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Ako ang kailangan ninyo. Hindi ba? Ako ang dahilan kung bakit kayo naghihirap. Pakawalan ninyo ang bata at ang asawa ko. At gawin ninyo sa akin ang lahat ng gusto ninyo. Napangisi si Sofia. Isang bayani. Napaka-dramatiko mo. Ethan. Pero sige, kung iyan ang gusto mo, hindi ako tatanggi. Itinutok ni Sofia ang baril kay Ethan. Naramdaman ni Isabela ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagputok ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse, na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Sino ang natamaan? Ang sakripisyo ba ni Ethan ay magiging sapat upang iligtas ang kanilang anak? O ito na ang magiging katapusan ng lahat ng kanilang pangarap? Ang tunog ng putok ng baril ay tila bumasag sa bawat hibla ng katahimikan sa loob ng warehouse. Isang nakabibinging dagundong na nagpatigil sa takbo ng mundo ni Isabela. Ang usok mula sa dulo ng baril ni Sofia ay dahan-dahang humalo sa malamig at malansang hangin ng pantalan. Ngunit hindi si Isabela ang natamaan. At lalong hindi ang natutulog na si Leo. Isang marahas na hininga ang kumawala kay Ethan bago siya dahan-dahang napaluhod sa malamig na semento. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat, kung saan ang init at basang pakiramdam ng likido ay mabilis na kumalat sa kanyang itim na suit. Sinalo niya ang bala na sana ay para kay Isabela. Ethan, ang sigaw ni Isabela ay tila galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Mabilis siyang tumakbo papalapit sa asawa. Binaliwala ang panganib na dala ng baril ni Sofia. Sinalo niya ang bumabagsak na katawan ni Ethan. Ang bigat nito ay tila pasan ng lahat ng kanilang nakaraan. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Iyak ni Isabela. Habang pilit na pinipigilan ng kanyang mga palad ang pagdaloy ng mainit na likido mula sa sugat ni Ethan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng galit, ay ngayon ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan niya ang lalaking ito. Dahil ito lang ang paraan para mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Bella.
Pabulong na sagot ni Ethan. Ang boses niya ay hirap at putol-putol. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Patawad sa lahat ng sakit. Patawad kung huli na ako naging isang asawa. Ito ang golden moment ng kanilang pagdurusa, isang sandali kung saan ang lahat ng yaman, kapangyarihan, at galit ay naglaho. Naiwan lamang ang dalawang kaluluwang naghahanap ng kapatawaran sa gitna ng trahedya. Hinawakan ni Isabela ang mukha ni Ethan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng lalaki. Humahalo sa pawis at pait ng gabi. Huwag kang magsalita. Ethan, huwag kang pipikit pag susumamo ni Isabela. Samantala, si Sofia ay nakatayo pa rin. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang baril. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan at takot. Hindi niya inakalang magagawa ni Ethan na itaya ang sariling buhay para sa babaeng itinaboy nito noon. Rico, tara na. Umalis na tayo, sigaw ni Sofia. Ngunit si Rico ay nananatiling nakatitig kay Leo. Ang driver ay tila nagising mula sa isang masamang panaginip nang makita ang dugo ni Ethan. Ang galit na nagtulak sa kanya na maghiganti ay biglang napalitan ng isang matinding pagsisisi. Anong ginawa natin? Sofia, pabulong na tanong ni Rico. Dahan-dahan niyang binitawan ang folder ng mga dokumento at lumapit kay Leo upang kalasin ang mga tali nito. Hindi ito ang gusto ko. Hindi ako mamamatay tao. Rico, bumalik ka rito, sigaw ni Sofia. Ngunit bago pa man siya makakilos, ang paligid ng warehouse ay biglang naliwanagan ng mga asul at pulang ilaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay mabilis na lumalapit. Kasunod, ang malalakas na yapak ng mga sapatos sa labas. Ibagsak ang baril pulis, ito ang sigaw mula sa labas ay tila isang hatol para kay Sofia. Sa desperasyon, tinangka niyang tumakas patungo sa likurang pinto. Ngunit mabilis siyang na-corner ng mga awtoridad. Si Rico ay hindi na lumaban. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay habang umiiyak sa tabi ng silya ni Leo. Mabilis na kinuha ni Isabela si Leo mula sa silya. Ang bata ay nagising at nagsimulang umiyak nang makita ang kaguluhan. Ngunit mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Nandito na si Mommy. Leo, ligtas ka na. Ligtas na tayo. Dinala si Ethan sa ambulansya. Habang nakahiga siya sa stretcher, hindi niya binitiwan ang kamay ni Isabela. Ang bawat paghinga ni Ethan ay tila isang pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanyang mag-ina. Bella, mahina niyang tawag bago siya tuluyang mawalan ng malay. Sa loob ng ospital, ang puting paligid at ang amoy ng gamot ay tila nagpapabigat sa bawat minutong lumilipas. Nakaupo si Isabela sa labas ng operating room. Yakap-yakap si Leo, na ngayon ay mahimbing, nang natutulog sa kanyang kandungan. Sa tabi niya, si Margaret ay nakaluhod sa sahig, umiiyak at nagdarasal. Isang tanawing kailanman ay hindi inakala ni Isabela na makikita niya mula sa mapagmataas na Donya. Bella, tawag ni Margaret sa gitna ng kanyang hikbi. Kung mawawala ang anak ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Patawarin mo kami. Bella, patawarin mo ako sa lahat ng panglalait ko sa iyo. Totoo ang sinabi ni Gabriel. Ikaw ang tunay na kayamanan ng pamilyang ito. At kami, ang tunay na basura. Tiningnan ni Isabela si Margaret. Ang galit na matagal na niyang iniingatan ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil napagtanto niya na ang paghihiganti ay wala ring saysay kung mawawala ang mga taong mahal niya. Ang injustice engine na nagtulak sa kanya noon ay dahan-dahang napapalitan ng path to redemption.
lumabas ang doktor mula sa operating room. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang mababakas na katiyakan. "Doc, kamusta ang asawa ko?" tanong ni Isabela. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang naghihintay ng sagot. "Nagawa naming alisin ang bala. Ngunit nawalan siya ng maraming dugo. Ang susunod na 24 na oras ay kritikal para sa kanya." Paliwanag ng doktor, maaari siyang magising, ngunit maaari rin siyang mahulog sa koma. Napaatungal si Margaret. Ngunit si Isabela ay nanatiling tahimik. Pumasok siya sa silid kung saan nakahiga si Ethan. Napapalibutan ng mga makina na tumutulong sa kanyang paghinga. Ang tunog ng bawat tibok ng puso ni Ethan sa monitor ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong nasayang nila. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Ethan at inilapit ito sa kanyang pisngi. "Ethan, gumising ka. Hindi pa tayo tapos. Hindi mo pa nakikita ang paglaki ni Leo. Huwag kang susuko. Dahil sa unang pagkakataon, kailangan kita." Habang nagbabantay si Isabela, hindi niya alam na sa labas ng ospital, isang bagong balita ang kumakalat. Ang Sterling Global ay tuluyan ng idineklara na bangkarote. At si Sofia ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tanong ay nananatili. May puwang pa ba para sa isang bagong simula sa gitna ng mga guho ng nakaraan? Isang misteryosong nurse ang pumasok sa silid upang suriin ang dextrose ni Ethan. Nang lumingon ito kay Isabela, may iniabot itong isang maliit na sobre. Pinapabigay po ng isang lalaki sa labas. Sabi ng nurse bago mabilis na lumabas. Binuksan ni Isabela ang sobre at nakita ang isang piraso ng papel. Isang pangalan, ang nakasulat doon ang pangalan ng taong tunay na nag-utos kay Sofia na sirain ang pamilya ni Isabela 10 taon na ang nakalilipas. At ang pangalang iyon ay hindi si Sterling Sr. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang tunay na kaaway ay nasa malapit lang. At ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang bawat tibok ng puso sa monitor ay tila isang paalala na ang buhay ay kasing rupok ng isang hibla ng sinulid madaling maputol. Ngunit kung minsan ay sapat na matibay upang hawakan ang huling pag-asa, nakatitig si Isabela sa pangalang nakasulat sa kapirasong papel na iniwan ng misteryosong nurse Ati. Victor Salazar. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang lalamunan. Si Victor Salazar ang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ang taong humawak ng lahat ng legal na dokumento ng pamilya Valeriano 10 taon na ang nakalilipas. Siya rin ang taong nagmungkahi kay Isabela na magtago ng pagkatao at magpakasal kay Ethan upang protektahan ang kanyang mana. Ngunit sa likod ng bawat payo at bawat pirma, si Victor pala ang dahan-dahang humuhukay ng libingan ng kanyang mga magulang. "Bella, bakit ganyan ang mukha mo?" Ang boses ni Margaret ay mahina, puno ng pag-aalala, habang papalapit siya bit-bit ang isang tray ng pagkain. Tumingin si Isabela sa kanyang dating biyenan. Wala na ang mamahaling alahas ni Margaret. Wala na ang kapalaluan sa kanyang mga mata. Suot nito ang isang simpleng t-shirt at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng sabon, isang tanda na siya mismo ang naglaba ng mga damit ni Ethan. Ito ang golden moment ng kanilang pagbabago, ang sandali kung saan ang dalawang babaeng dati ay magkaaway ay pinag-iisa ng iisang sakit. "Margaret," tawag ni Isabela, na tila naninibago sa pagbanggit ng pangalan nito nang walang kasamang puot. "Ang asawa mo, si Mr. Sterling Sr., totoo bang ninakawan niya ang mga magulang ko?" Napayuko si Margaret. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa tray na hawak niya. Siya ay naging sakim. "Bella." Nakisabay siya sa agos nang makita niyang bumabagsak ang kumpanya ng tatay mo.
pero hinding-hindi siya mamamatay tao. Noong gabi bago ang trahedya, narinig ko siyang nakikipag-away kay Victor Salazar sa telepono. Sinasabi niya na masyado nang madugo ang plano ni Victor at ayaw na niyang madamay. Nabitawan ni Isabela ang papel. Ang lahat ng galit niya kay Ethan at sa pamilya Sterling ay tila isang malaking pagkakamali, isang misdirection na sadyang ginawa ni Victor upang sila-sila ang mag-away habang siya ay tahimik na nagpapakasasa sa yaman ng mga Valeriano. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Ethan sa ibabaw ng puting kumot. Isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Ethan mabilis na lumapit si Isabela. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Ethan, naririnig mo ba ako? Dahan-dahang idinilat ni Ethan ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng silid ay tila nagpapasilaw sa kanya. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Isabela, ang kanyang mga mata ay napuno ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Bella, mahina niyang tawag. Ang boses ay parang isang bulong ng hangin. Si Leo, ligtas ba ang anak natin? Ligtas siya. Ethan, natutulog siya sa kabilang kwarto kasama si Marcus. Sagot ni Isabela, habang hinahalikan ang kamay ni Ethan. Diyos ko, salamat at gising ka na. Patawad, muling bulong ni Ethan. Patawad kung naging mahina ako. Akala ko, mawawala na kayo sa akin. Huwag mo nang isipin iyon. Pagpapakalma ni Isabela. Magpalakas ka muna. Marami pa tayong kailangang ayusin. Habang nagpapatuloy ang paghilom ng mga sugat sa loob ng silid, ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa pagpapatawad. Ngunit sa kailaliman ng isipan ni Isabela, ang pangalan ni Victor Salazar ay tila isang apoy na hindi mapapatay. Hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na mastermind ay malaya pa at maaaring gumawa muli ng hakbang upang itago ang kanyang mga krimen. Lumabas si Isabela sa pasilyo ng ospital at tinawagan si Marcus. Marcus, nasaan ka? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging kasing tigas muli ng bakal. Nasa opisina po ako. Ma'am, sinusuri ko ang huling transfer ng pondo mula sa Helios. Sagot ni Marcus. Ngunit may kakaiba sa kanyang boses, isang panginginig na tila may malaking problemang natuklasan. Anong problema? Ma'am, ang lahat ng accounts na hawak ni Aturi, Victor Salazar, para sa Helios, nawalan po ng laman sa loob ng 10 minuto. May nag-authorize ng wire transfer sa isang offshore account sa Switzerland. At ang pirma sa authorization ay ang pirma ninyo. Ma'am, naramdaman ni Isabela ang matinding panlalamig ng kanyang buong katawan. Ginamit ni Victor ang kanyang tiwala at ang kanyang pirma mula sa mga lumang dokumento upang ubusin ang Helios International sa gitna ng kanyang pagkakaabala sa ospital. Nasaan si Victor? Sigaw ni Isabela. Binaliwala ang mga nurse na naglalakad sa pasilyo. Wala na po siya sa kanyang opisina. Ma'am, ang huling balita ay papunta siya sa airport para sa isang private flight. Tugon ni Marcus. Bumalik si Isabela sa loob ng silid ni Ethan. Tumingin siya kay Ethan na ngayon ay nakasandal na sa unan. At kay Margaret na tila handang gawin ang lahat para sa kanya. May kailangan akong tapusin. Sabi ni Isabela. Ethan. Margaret, ang Helios ay nasa panganib. Si Victor Salazar, siya ang tunay na pumatay sa mga magulang ko at ngayon ay ninanakawan niya tayo. Nagkatinginan sina Ethan at Margaret. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na tumayo si Ethan. Kahit pa ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang sugat, tulungan mo siyang makatayo. Margaret. Utos ni Isabela.
Hindi ko ito kayang gawin ng mag-isa. Kailangan ko ang testimonya ninyo laban kay Victor. Oras na para ibalik ang lahat ng kinuha niya. Habang papalabas sila ng ospital, ang ulan ay tumila na at ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa gitna ng mga ulap. Ngunit para kay Isabela, ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa langit, kundi sa pagkakaisa ng pamilyang dati ay wasak na wasak. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, isang itim na van ang mabilis na huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang bintana nito. At doon ay nakita ni Isabela ang malamig na mga mata ni Victor Salazar. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Isabela, ang boses ni Victor ay puno ng pag-uyat. Ang mga Valeriano ay laging talunan. At ngayong hawak ko na ang lahat. Wala na kayong magagawa. Isang baril ang dahan-dahang inilabas ni Victor mula sa bintana. Ngunit bago pa man niya ito maitutok, isang pamilyar na tunog ng pag-ikot ng gulong ng isa pang sasakyan ang bumasag sa eksena. Sino ang dumating? At ano ang huling alas na itinatago ni Isabela na magpapabagsak kay Victor Salazar ng tuluyan? Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa isang simpleng pag-iyak sa ospital? Isabela, masyado kang naging kampante sa pag-ibig. Nakalimutan mong sa mundong ito. Ang pera at kapangyarihan ang tanging batas na sinusunod. Ang tinig ni Victor Salazar ay kasing lamig ng bakal ng baril na hawak niya. Ang bintana ng kanyang itim na sasakyan ay nakababa. Sapat na upang makita ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha. Sa likod niya, ang ingay ng makina ng sasakyan ay tila isang nagbabadyang panganib na handang sumagasa sa sinumang humarang. Naramdaman ni Isabela ang panginginig ng kamay ni Ethan na nakahawak sa kanyang braso. Kahit mahina at hirap sa pagtayo, pilit na humakbang si Ethan sa harap ni Isabela. Ginagamit ang sariling katawan bilang kalasag. Ang bawat paghinga ni Ethan ay tila isang pakikipagbuno sa sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matapang kay Victor. Victor, itigil mo na ito. Ang boses ni Ethan ay mahina, ngunit puno ng autoridad. Nakuha mo na ang pondo ng Helios. Wala na kaming laban sa iyo. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Victor. Tahimik. Walang katahimikan para sa mga taong nakakaalam ng aking sikreto. 10 taon ko itong binuo. Ethan, pinatay ko ang mga Valeriano upang makuha ang kanilang yaman. At ginamit ko ang pamilya ninyo upang itago ang lahat. Ngayong alam na ni Isabela ang katotohanan. Sa tingin niyo ba ay hahayaan ko kayong mabuhay? Dahan-dahang itinaas ni Victor ang baril. Itinutok ito ng diretso sa puso ni Isabela. Sa sandaling iyon, ang takbo ng oras ay tila bumagal. Naririnig ni Isabela ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Ang malamig na simoy ng hangin na humahampas sa kanyang mukha. At ang mahinang iyak ni Margaret sa kanyang likuran. Ngunit bago pa man maikasa ni Victor ang gatilyo, ang matinis na tunog ng mga gulong na humahablot sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang puting SUV ang mabilis na humarang sa pagitan ng sasakyan ni Victor at Nina Isabela. Ang marahas na paghinto ng sasakyan ay lumikha ng isang makapal na usok mula sa gulong. Bumukas ang pinto at lumabas si Marcos. Kasunod ang ilang mga lalaking nakasuot ng pormal na uniforme, mga ahente ng National Bureau of Investigation. Ati, Salazar, ibaba mo ang iyong sandata. Ang sigaw ng isang opisyal ay yumanig sa katahimikan ng gabi. Napapalibutan ka na. Ang lahat ng wire transfers na ginawa mo ay na-trace na ng aming cybercrime unit bago mo pa ito mailabas sa bansa. Namutla si Victor. Ang kanyang kamay na hawak ang baril ay nagsimulang mangikinig. Paano ninyo nalaman?
Pinirmahan ni Isabela ang lahat ng autorisasyon. Lumabas si Isabela mula sa likod ni Ethan. Ang kanyang mukha ay payapa. Walang bahid ng takot. Inilabas niya ang maliit na susing nakuha niya mula sa nitso ni Lolo Gabriel. Hindi mo ba naisip, Victor, kung bakit ako naging CEO ng Helios? Sa loob ng maikling panahon ang boses ni Isabela ay malakas at puno ng dignidad. Dahil si Lolo Gabriel ay hindi kailanman nagtiwala sa iyo. Ang susing ito, hindi lamang ito para sa isang vault. Ito ay may nakatagong microchip na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng iyong mga ilegal na transaksyon sa loob ng 10 taon. At ang bawat dokumentong pinapirmahan mo sa akin ay may invisible watermark na nag-aabiso sa aming system sa bawat galaw mo. Ito ang golden moment ng pagbagsak ng kaaway, ang sandali kung saan ang katalinuhan ni Isabela at ang pagmamahal ni Lolo Gabriel ay nagtagpo upang tapusin ang isang dekada ng kasinungalingan. Nakita ni Victor na wala na siyang matatakbuhan. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba, hanggang sa tuluyan itong nalaglag sa semento. Lumikha ng isang mapurol na tunog ng pagbagsak. Mabilis siyang nilapitan ng mga ahente at pinustasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkatalo habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis. Nang mawala ang panganib, ang matinding pagod at emosyon ay biglang bumuhos kay Isabela. Napasandal siya kay Ethan, na mabilis siyang inalalayan. Ang init ng katawan ni Ethan ay tila naging gamot sa lahat ng kanyang paghihirap. Tapos na, Bella. Bulong ni Ethan sa kanyang tenga, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tapos na ang lahat. Lumapit si Margaret. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya, ngunit may bakas ng pasasalamat. Bella, salamat. Salamat sa pagliligtas sa amin. Kahit na wala kaming ginawa kundi saktan ka. Tiningnan ni Isabela ang kanyang dating biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi na puot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pag-unawa. Gawin natin ito para kay Leo. Margaret, para sa susunod na henerasyon ng mga Sterling at Valeriano. Makalipas ang ilang linggo, ang sikat ng araw ay masaya at maliwanag na sumisilip sa bintana ng bagong bahay ni na Isabela. Hindi na ito ang malamig at marangyang mansyon ng mga Sterling, kundi isang maaliwalas at modernong tahanan sa tabi ng dagat. Nakatayo si Isabela sa balkonahe. Pinapanood si Leo na masayang naglalaro ng buhangin kasama si Ethan. Bagaman may kaunting pilay pa sa kanyang paglalakad, ang sigla sa mukha ni Ethan ay hindi na mapapantayan. Ang Sterling Global ay dahan-dahan nang bumabangon sa ilalim ng pamumuno ni Marcus, habang si Isabela ay nanatiling CEO ng Helios. Ngunit ngayon ay may mas malalim na layunin ang tumulong sa mga taong biktima ng kawalang katarungan. Nararamdaman ni Isabela ang banayad na hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. Ito ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng mga sugat, ay ngayon ay puno na ng mga bagong alaala, mga alaalang binuo mula sa pagpapatawad at pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Ethan sa kanya mula sa likuran at niyakap siya ng mahigpit. Ano ang iniisip mo? Madam CEO, biro ni Ethan, habang isinasandal ang kanyang baba sa balikat ni Isabela. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating natin. Sagot ni Isabela, habang hinahawakan ang mga kamay ni Ethan na nakapulupot sa kanyang baywang mula sa isang basang papel ng divorce. Hanggang dito, hinding-hindi na kita bibitawan. Bella, pangako ni Ethan. Isang pangakong napatunayan na ng dugo at sakripisyo. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog. Lumilikha ng isang kulay kahel at lilang langit sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon.
Alam ni Isabela na ang kanyang kwento ay hindi natapos sa paghihiganti, kundi nagsimula sa isang tunay at matapat na pag-ibig. 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga alon sa dagat na dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhanging mainit. Ang bawat hapdi ng kahapon ay naging bahagi na lamang ng isang malalim na karanasan, isang sugat na bagaman nag-iwan ng peklat, ay hindi na nagdudulot ng kirot. Nakatayo si Isabela sa balkonahe ng kanilang bahay sa tabing dagat. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa indayog ng hanging amihan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa maaliwalas na hangin. Mula rito, tanaw niya ang malawak na asul na karagatan na tila walang hangganan. Gaya ng kapayapaang nararamdaman niya ngayon. "Mami, tingnan mo ang ginawa namin ni Daddy." Ang masayang sigaw ni Leo ay pumailan lang sa hangin. Napangiti si Isabela nang makita ang kanyang anak na tumatakbo sa pampang. Bitbit ang isang malaking shell. Kasunod nito ay si Ethan, na nakasuot lamang ng simpleng shorts at t-shirt. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang matitigas na titig ng isang aroganteng negosyante. Ang makikita na lamang sa kanyang mukha ay ang purong katuwaan ng isang ama. Dahan-dahang bumaba si Isabela mula sa balkonahe at lumapit sa kanila. Ang pakiramdam ng basang buhangin sa kanyang mga paa ay tila isang banayad na masahe mula sa kalikasan. "Ang ganda naman yan, Leo," sabi ni Isabela. Sabay haplos sa buhok ng kanyang anak. "Para sa iyo ito, Bella," sabi ni Ethan. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Inabot niya ang isang maliit na bulaklak ng sampagita na pinulot niya sa malapit na hardin. Isang paalala na kahit gaano katagal ang gabi, lagi pa ring sisikat ang araw. Kinuha ni Isabela ang bulaklak at inilagay ito sa kanyang tenga. Tumingin siya kay Ethan. At sa kanyang mga mata ay makikita ang sagot sa unang mahalagang tanong, napatawad na ba niya? Napatawad na ni Isabela si Ethan. Hindi dahil nakalimutan na niya ang lahat ng pait, kundi dahil napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang kalayaan. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na itinapon na niya sa kailaliman ng dagat. Sa pagyakap niya sa bagong Ethan, niyakap din niya ang pagkakataong maging buo muli. "Bella," tawag ni Margaret mula sa loob ng bahay. Lumabas ang matanda na may dalang tray ng mga merienda. Wala na ang kanyang mga katulong. Wala na ang kanyang mga marangyang party. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, makikita ang isang babaeng natuto na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, kundi sa lalim ng pakikipagkapwa-tao. Si Margaret ay aktibo na ngayon sa mga outreach programs para sa mga batang ulila. Isang paraan niya upang bumawi sa mga taon ng kanyang kasakiman. Nahanap na ba nila ang kapayapaan habang nakaupo silang apat sa ilalim ng puno ng niyog? Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikan ng pasasalamat. Ang Sterling Global ay muling nakatayo. Ngunit ngayon ay pinapatakbo ito ng may integridad at katarungan. Ang Helios International ay patuloy na nagbibigay ng liwanag sa maraming pamilya. Nahanap na nila ang kapayapaan sa gitna ng pagiging simple at katapatan. Anong aral ang naiwan para sa ating mga tagapakinig? Ang kwento ni Isabela ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa korona o sa upuan ng isang CEO. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumangon mula sa pagkakalugmok nang hindi nawawala ang kabutihan ng puso. Na ang paghihiganti
ay maaring makapagpabagsak ng kaaway. Ngunit ang pag-ibig at pagpapatawad lamang ang makakapagpatayo ng isang tahanan. Ito ang golden moment ng kanilang buhay, ang sandali kung saan ang lahat ng piraso ng kanilang wasak na nakaraan ay nabuo muli. Naging isang obra maestra ng pag-asa. Dahan-dahang lumubog ang araw. Nagiiwan ng kulay ginto at rosas sa kalangitan. Naglakad ang mag-anak pabalik sa kanilang bahay. Magkahawak kamay sa ilalim ng unang bituin ng gabi. Ang kwento ng asawang itinuring na basura ay natapos na. Ngayon, nagsisimula na ang kwento ng isang reynang nahanap ang kanyang tunay na kaharian sa loob ng isang mapagmahal na pamilya.